Nagkaroon na kami ng meeting actually. Preparation ng Holy Week sa Sumba. Actually sa Holy Week, mag-establish kami ng mga police assistant lahat ng tourist spot. Tourist spot to include yung places of convergence natin, yung ating Adibay, Strawberry Trade Fair area. Dahil every afternoon, alas 12, maraming tao na pumupunta dyan. So, nag-usap-usap na kami with MDR, MHO, Mayor's Office, the barangay. Mag-i-establish kami ng police assistance desk sa lahat ng tourist spots, yung places of convergence, and itong highway. Para yung mga tourist natin, yung mga papasyal dito sa atin, pag may mga kailangan sila, may mga concern sila, is meron silang malalapitan na naka-establish na visible na mga police assistance desk sa ating mga kalsada at yung mga tourist spots natin. And ma-prep din natin yung maaring mangyari kasi alam naman natin na during the time maraming yung mga baka may mag-take advantage. So kung may mga pulis tayo na nagpapantay dyan, is ma-prevent natin yung mga incidents na maaring mangyari tulad ng snatching, salisi, dagitamat usually nga mangyari iti places of convergence tayo involving dagitoy tourist tayo. Actually hindi lang naman tourist, pati yung community natin is hindi naman sila exempted sa mga mandurukot. Fort La Trinidad, I don't have the figure yung ating volunteer groups, but kada kami dito yung La Trinidad MPS is 251 yung i-deploy namin the whole duration ng yung Holy Week. So yung interns kasi natin, more or less meron tayong 100 interns sa La Trinidad. Ang interns kasi natin is meron yung Monday to Wednesday lang, and meron yung Thursday to Saturday. So, na-divide yung mga interns natin. Pero as of now, mayroon tayong 100 plus interns na kasama natin na nagmamanage ng traffic, yung nagpapatrolya at nagpo-police visibility sa ating mga tourist spots and places of convergence. And also, meron tayong mga volunteer groups dyan, yung Anahaw, andyan din yung ating Women's Brigade na laging kasama ng partner ng La Trinidad in terms sa maintenance ng public safety. Andyan yung ating MDR na laging nagpo-provide sa atin ng logistical support, and yung ating Bureau of Fire and yung MHO natin na sila yung laging nandyan kung kailangan natin ng mga emergency vehicles. Sila yung nagpo-provide or laging nandyan na tinatawagan natin para mag-provide ng mga first aid sa ating, kung just in case man na meron tayong mga ma-encounter na incidents. So, na-estimate tayo police on this? As of now, wala kasi akong data po. I-try nyo pumunta kay tourism if meron. Pero nakikita kasi natin, di ba? May effect talaga yung yung fuel pagtaas ng presyo. Kung makikita natin ngayon, hindi ko lang alam kung imagination ko lang yun, pero na-observe ko parang yung traffic natin sa umaga parang linmag-an anti-traffic tayo ti morning, yung rush hour natin ng morning. Parang hindi tulad dati na agpile tilugan nga bumayag tatagamin ka, parang bumilis yung mga major intersections natin, parang mabilis madiklag. Hindi dati na matagal yung madiklag yung mga major intersection. Yun din yung isang tinitingnan natin na baka may effect din yan sa semana. Baka lang yung mga tourist natin is dediretso na sa kanilang mga family, hindi na. Kasi uso sa atin is side trip. Meron tayong side trip na uwi din naman tayo, di dumaan na tayo doon. So baka mabawasan yung side trip ng mga tourist kayo. A short reminder lang po sa mga residente, dahil alam ko iiwanan natin yung ating mga bahay, and hinihiling po namin na i-secure natin ng maayos yung ating mga properties. Huwag po nating kalimutan na i-secure lahat, i-lock po natin para hindi magkaroon ng opportunity itong mga kawatan para tayo ay pagnakawan. And
yun din po sa mga tourist naman na bibisita sa atin, tawag dito, wag po sana tayong sumunod tayo sa mga existing na mga ordinances ng pupuntahan natin na mga areas or alamin natin yung mga existing ordinances nila para hindi po tayo mabigla pag tayo po ay na-issuehan ng mga violation. And lagi po nating tandaan na pag magbiyahe po tayo is ensure natin yung 100% serviceability ng ating mga sasakyan. Dahil yun nga, pag tayo ay nasiraan sa kalsada, magkaka-aberya and magkakaroon ng, kung sa gitna ng kalsada tayo masiraan, baka tayo pa yung maging cause ng congestion at magka-traffic. So siguraduhin lang natin na 100% ang serviceability ng ating mga sasakyan. And iplano natin yung pag-travel natin. Alamin natin yung mga existing na condition ng mga kalsada ng pupuntahan natin. Dahil tulad dito sa Trinidad ay ginagawa yung kalsada at itinuloy na naman yung pagbakbak sa KM6. So yun, isang tingnan natin. Napopost naman yan sa social media para makapag-adjust tayo kung paano natin i-plano yung pag-travel natin from one place to other places. Yun lang po.